Isang mapagpalang pagkakataon po ulit na makasama kayo. Ako po si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa ating damdamin. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Minsan lang mabasag, mahirap nang buuin. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay ay siya palang dudurog sa'yo sa isang iglap? At paano kung ang isang musmos na walang kalaban-laban ang maging susi para buksan ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot? Magnanakaw! Anong drama to, Nelia? Plano nyo to para makakuha ng pera sa akin. Ang mga salita ay parang kidlat na gumuhit sa maingay na gabi. Para kay Nelia, tumigil ang pagbagsak ng malakas na ulan sa labas. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, basang-basa ang duster at yakap-yakap ang isang sanggol na nanginginig sa ginaw. Sa harapan niya si Miguel, ang alaga niya, ang batang lalaking minahal niya na parang sariling anak. Ngayon, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na hindi niya kailanman nakita. Ang mga kamay na pinakain niya, hinugasan ang mga sugat noong bata pa, ang siya ngayong dumuduro sa kanya. Miguel! Anak! Hindi! Nanginginig ang boses ni Nelia, halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Nakita ko siya. Sa labas ng gate. Sa karton. Nilalamig. Huwag mo akong tawaging anak. Sigaw ni Miguel. Ang boses ay nangingibabaw sa kulog. Lumapit ito at bawat hakbang ay parang isang malakas na dagok sa dibdib ni Nelia. Ilang araw pa lang nawawala si Ricardo. Ito na ang gagawin niyo? Gagamit kayo ng isang bata para lang makapangikil? Ang pagbanggit sa pangalan ng yumaong kapatid ay parang naglagay ng asin sa sariwang sugat. Alam ni Nelia ang bigat ng dinadala ni Miguel. Ngunit ang paratang, napakasakit. 30 taon. 30 taon ng tapat na serbisyo at pagmamahal ang binubura ng isang walang pusong akusasyon. Hindi totoo yan, Miguel. Diyos ko. Pero hindi nakikinig si Miguel. Ang mga mata niya ay puno ng hinala, ng pait. Dinukot nito ang makapal na wallet mula sa bulsa, kumuha ng isang bungkos ng pera, at walang awang inihagis sa paanan ni Nelia. Ang mga papel na pera ay kumalat sa basang sahig na gawa sa marmol. Ayan, yan ba ang gusto nyo? Malamig na sabi ni Miguel. Kunin mo yan. Kunin mo yang bata at umalis na kayo. Ngayon din. Napaluhod si Nelia, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa bigat ng mga salita. Ang mga tuhod niya ay tila nawalan ng lakas. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Miguel, pakiusap. Ang bata, walang kasalanan ang bata. Humihikbi niyang pakiusap. Sinusubukang protektahan ang munting anghel sa kanyang mga bisig. Pero ang puso ni Miguel ay bato. Hinawakan nito ang braso ni Nelia at pilit siyang itinayo. Ang pagkakahawak ay mahigpit. Walang anumang bahid ng paggalang na dati niyang ibinibigay. Kinaladkad siya ni Miguel patungo sa malaking pinto. Nang bumukas ang pinto, isang malakas at malamig na hangin ang pumasok. Kahit nanginginig ang buong katawan sa hiya at takot, isinukob pa rin ni Nelia ang sariling likod para hindi mahamugan ang sanggol. Umalis ka na, mariing utos ni Miguel. Ang boses ay walang emosyon. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Isang malakas na kalabog. Iyon ang tunog ng pagsara ng pinto. Ang tunog ng pagtatapos ng 30 taon. Naiwan si Nelia sa labas, sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang dilim ay bumabalot sa kanya. Ang tanging liwanag ay mula sa mga bintana ng mansyon. Isang tahanang minsan niyang itinuring na kanya. Ngunit ngayoy mas malayo pa, sa buwan. Wala siyang kahit ano. Wala siyang damit. Walang pera. Walang direksyon. Ang tanging hawak niya ay isang sanggol.
na hindi niya kilala, na ngayon ay nagsisimula ng umiyak ng malakas. Ang iyak ng sanggol, kasabay ng walang humpay na patak ng ulan. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa balat ni Nelia. Ang iyak ng sanggol sa kanyang bisig ay humahalo sa hagulgol na hindi niya magawang pakawalan. Ang mga paa niyang sanay sa makinis na sahig ng mansyon ay hirap na humakbang sa lubak-lubak at maputik na kalsada. Saan siya pupunta? Kanino siya lalapit? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang mukha, isang lugar. Tess. Gamit ang natitirang lakas, tinahak niya ang daan patungo sa maliit na barangay, ilang kanto lang mula sa subdibisyon ng mga mayayaman. Ang bawat poste ng ilaw na kanyang nalalampasan ay nagpapakita ng kanyang kaawa-awang kalagayan. Basang-basa, nanginginig, at may pasan na isang sanggol na walang muwang sa kalupitan ng mundo. Ilang sandali pa, natanaw na niya ang isang maliit na ilaw sa dulo ng eskinita. Iyon ang karinderya ni Aling Tess. Kahit sarado na, may ilaw pa sa loob. Tanda na gising pa ang kanyang matalik na kaibigan. Kinatok ni Nelia ang gumugulong na pintong bakal. Mahina sa simula, pagkatapos ay mas malakas. "Sino yan? Gabing-gabi na." Sagot ng isang boses mula sa loob. "Tess, si Nelia ito." Halos pabulong na, sabi ni Nelia. Ang lalamunan ay parang may bumabara. Isang malakas na kalansing ang narinig at bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang mukha ni Aling Tess nang makita niya ang kalagayan ng kaibigan. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pag-aalala. "Nelia, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Mabilis na itinaas ni Tess ang pinto at walang sabi-sabing hinila si Nelia papasok, kasama ang sanggol. Agad niyang isinara ang pinto. Tila ba nais isara ang lahat ng lamig at sakit na dala ng gabi. Sa loob ng maliit na kusina, sa ilalim ng isang mainit na bumbilya, doon na bumuhos ang mga luhang kanina papinipigilan ni Nelia. Humagulgol siya ng walang tunog, habang si Tess ay mabilis na kumukuha ng tuyong tuwalya at damit. "Huwag ka munang magsalita," sabi ni Tess. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Magpalit ka muna. At ang bata." "Naku ko, ang batang ito?" Kinuha ni Tess ang sanggol mula sa mga braso ni Nelia. Maingat, na parang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nakita ng mga kapitbahay na nakatira sa itaas ng karinderya ang nangyayari. Agad silang bumaba. Isang ginang ang nag-abot ng malinis na lampin at pranela. Isang binata naman ang nagpainit ng tubig. Ang isa pa ay naghahanap ng maliit na bote ng gatas. Sa loob ng ilang minuto, ang maliit at tahimik na karinderya ay naging isang kanlungan. Ang lamig sa katawan ni Nelia ay unti-unting napalitan ng init. Hindi lang galing sa mainit na sabaw na inabot sa kanya ni Tess, kundi galing sa malasakit ng mga taong wala ring marami sa buhay. "Mas kailangan to ng anghel na to," sabi ni Tess habang maingat na binabalot ang sanggol sa kanyang nag-iisang bagong kumot na may burda ng mga bulaklak. Iyon sana ay para sa kanyang unang apo, pero hindi siya nagdalawang isip na ibigay. Habang pinagmamasdan ni Nelia ang mga taong tumutulong sa kanya, hindi niya maiwasang isipin ang utang na loob niya sa yumaong ina ni Miguel. Noong nagkasakit ang asawa niya, ang senyora, ang nagbayad ng lahat sa ospital. Iyon ang dahilan kung bakit isinumpa niya sa sarili na pagsisilbihan niya ang pamilyang De Villa hanggang sa kanyang huling hininga. Isang sumpang winasak ni Miguel sa isang gabi lang. "Ano bang talaga ang nangyari, Nay Nelia?" Tanong ng isang dalaga habang marahang hinihele ang natutulog ng sanggol. Huminga ng malalim si Nelia at sa nanginginig na boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat salita ay nag-iwan ng pait sa kanyang bibig. Sa bawat pangungusap, nararamdaman niya ang galit at awa sa mga mata ng kanyang mga kaharap.
walang puso. Bulalas ni Aling Tess, nang gigigil. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila, ganoon lang yon. Natahimik si Nelia. Masakit, oo. Pero ang galit ay napapalitan ng pag-aalala para sa bata. Sino ang ina nito? Sino ang nag-iwan sa kanya sa gitna ng unos? Maingat niyang kinuha ang sanggol mula sa dalaga para palitan ang lampin nito. Habang tinatanggal niya ang lumang telang nakabalot dito, may naramdaman siyang matigas at malamig. Maingat niyang kinuha ito. Isang maliit na pulseras na pilak. Mukhang mura lang, yung mga nabibili sa bangketa. Simple lang ang disenyo, pero sa gitna nito, may isang maliit na bilog na metal kung saan may nakaukit na isang letra. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng karinderya, kumislap ang letrang iyon. Isang letrang R. Walang ulan sa loob ng mansyon, pero para kay Miguel, mas malamig pa kaysa sa labas. Ang bawat sulok ng bahay ay binabalot ng nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang sinira lang ng pagbagsak ng pinto kanina. Nakatayo siya sa parehong lugar kung saan niya itinapon ang pera. Ang mga mata niya'y nakatitig sa basang sahig na marmol. Tila nakikita pa rin ang anino ni Nelia na nakaluhod doon. Hindi galit ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang malawak na kawalan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bar at nagsalin ng alak sa isang baso, isang lagok, 2, 3. Pero hindi nito kayang pawiin ang imahe sa kanyang isip. Ang mga mata ni Nelia na puno ng sakit at hindi makapaniwalang tanong. Bakit niya ginawa iyon? Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang huling mensahe na ipinadala sa kanya ni Clarissa kaninang hapon. Kuya Miguel, mag-ingat ka kay Nelia. Naririnig ko siyang may kausap sa telepono. Tungkol sa pera. Sa mana ni Ricardo, please, ikaw na lang ang natitira sa akin. Kasabay ng mensaheng yon ang alaala ng pag-uusap nila kanina lang. Si Clarissa, nakaluhod sa harapan niya, umiiyak. Bago mamatay si Ricardo, humihikbi nitong sabi. Nabanggit niya sa akin na may mga nagtatangka sa yaman ng pamilya, na kahit ang mga pinagkakatiwalaan natin ay maaaring traidor. Natatakot ako, kuya, para sa kinabukasan ko. Ang mga salita ni Clarissa, na sinamahan pa ng kanyang pagiging isang bagong byuda, ay naging lason na kumalat sa isip ni Miguel. Ang pagkamatay ni Ricardo ay hindi lang simpleng pagkawala ng isang kapatid. Ito'y isang kabiguan para sa kanya. Bilang kuya, nararamdaman niyang tungkulin niyang protektahan si Ricardo. Ngayong wala na ito, ang tungkuling iyon ay nailipat sa pagprotekta sa kanyang pamana, sa kanyang pangalan. Kaya nang makita niya si Nelia na may hawak na sanggol, isang perpektong kasangkapan para sa drama at awa. Ang lahat ng lason ni Clarissa ay biglang umpekto. Ang sakit ng pagkawala ay naging isang bulag na galit. Ang pagdududa ay naging isang hatol. Pero ngayon, sa katahimikan ng gabi, ang mga multo ng alaala ay nagsisimulang magsalita. Naalala niya noong bata pa siya, nadapa at nasugatan. Si Nelia ang bumuhat sa kanya, hindi ang kanyang abalang ina. Naalala niya ang mga paborito niyang ulam na laging inihahanda ni Nelia kapag umuuwi siya. Naalala niya ang pag-aalaga nito sa kanilang ama noong nagkasakit ito hanggang sa huling sandali. 30 taon. Paano niya nagawang tapusin ang lahat sa isang sigaw lang? Walang direksyon, naglakad si Miguel sa pasilyo patungo sa dating kwarto ni Nelia sa may bandang kusina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, simple. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, may isang maliit at lumang kopya ng Biblia. Sa tabi nito ay isang maliit na larawan, isang larawan nilang dalawa ni Ricardo noong mga bata pa sila, kasama si Nelia sa gitna. Nakangiti. Isang matinding kirot ang biglang kumurot sa puso ni Miguel. Isang kirot na mas matindi pa sa sakit ng pagkawala ng kapatid. Ito ay ang sakit ng pagkakasala.
Mabilis niyang isinara ang pinto. Tila ba sinusubukang takasan ang damdaming iyon. Ngunit habang pabalik siya sa sala, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Ang boses ay magaspang dahil sa alak. Mr. Miguel de Villa? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. I'm calling from BDO Private Banking. We're just calling to verify a recent significant transaction made from your late brother's account, Mr. Ricardo de Villa. This was processed a few days before his untimely passing. Napakunot ang noo ni Miguel. Transaction? Anong transaction? It was a manager's check, sir. A substantial amount. Paid out to a private medical facility. Biglang nawala ang epekto ng alak sa sistema ni Miguel. Napalitan ito ng matinding kaba at pagtataka. Isang malaking bayarin sa isang medical facility. Kinaumagahan, walang sikat ng araw ang tumagos sa madilim na ulap. Tila nakikidalamhati sa nangyari. Para kay Miguel, iyon ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Hindi siya natulog. Ang mga salita mula sa taga-bangko ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Hindi na siya nag-abala pang mag-ayos. Nagsuot lang siya ng jacket at walang almusal na dumiretso sa bangko. Gamit ang kanyang status bilang tagapagmana, nakuha niya ang mga detalye ng transaksyon. Tama ang sinabi sa telepono. Isang malaking halaga ang ibinayad sa St. Jude's Women's Clinic, isang maliit at pribadong klinika na hindi pamilyar sa kanya. Ano ang ginawa ni Ricardo doon? Ang pagtataka ay mas malakas kaysa sa kanyang pagdadalamhati. Nagmaneho siya papunta sa address ng klinika. Ito ay isang simpleng gusali, malayo sa mga malalaking ospital na karaniwan nilang pinupuntahan. Pumasok siya at agad na hinarap ang receptionist. I need to know about the patient. Diretsahang sabi ni Miguel. Ang boses ay may bigat ng awtoridad. The payment was made by Ricardo de Villa. I'm sorry, sir, but our patient records are confidential. Magalang na sagot ng babae. This is not a request, mariing sabi ni Miguel. Inilabas ang kanyang business card at isang litrato ni Ricardo. My brother is dead, and this payment was made days before he died. I need to know why. Ang pagbabago sa ekspresyon ng babae ay nagsasabing, may alam ito. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan at isang mabilis na tawag sa telepono, bumalik ito. Sir, ang tanging masasabi ko lang po ay ang bayad ay para sa complete delivery package ng isang pasyente. Hindi po namin pwedeng sabihin ang pangalan. A delivery package? Gulat na tanong ni Miguel. Nagbayad si Ricardo para sa panganganak ng isang babae? Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa maingay at masikip na palengke, magkaiba ang mundong ginagalawan ni Nelia. Inaalagaan niya si Noel, ang pangalang ibinigay niya sa sanggol dahil natagpuan niya ito sa panahon ng Kapaskuhan. Habang si Aling Tess ang nagbabantay sa karinderya, dinala ni Nelia ang pulseras sa isang maliit na sanglaan sa loob ng palengke. Magkano kaya to, Nong? Tanong niya sa matandang platero. Iniabot ang maliit na alahas. Sinuri itong mabuti ng platero, kinaskas ng bahagya at tiningnan sa pamamagitan ng kanyang maliit na salamin. Umiling ito. Pasensya na po, Nay. Peke po ito. Silver-plated lang. Walang halaga. Baka mga 100 lang sa bangketa. Tumango si Nelia. May bahid ng pagkadismaya, pero hindi na nagulat. 100. Ganoon lang ba ang halaga ng tanging bagay na nag-uugnay sa batang ito sa kanyang mga magulang? Habang pauwi, napadaan siya sa isang hilera ng mga tindahan ng alahas. Sa bangketa, nakita niya roon ang mga pulseras na halos kapareho ng hawak niya. Sino ang magbibigay ng ganito kamurang regalo para sa isang bagong silang na sanggol? Maliban na lang kung iyon lang ang kaya nilang ibigay. Pagbalik ni Miguel sa mansyon, gulong-gulo ang isip. Isang pasyente, isang panganganak. Imposibleng si Clarissa dahil kasama niya ito halos araw-araw. Kung ganoon, sino?
Nagsimula siyang halongkatin ang mga gamit sa opisina ni Ricardo, nagbabaka sakaling may makitang anumang bakas. Mga dokumento, mga liham, kahit ano. Wala siyang nakita. Napagod, napaupo siya sa sahig at napasandal sa isang bookshelf. Sa kanyang paggalaw, may nahulog mula sa isang makapal na libro, isang maliit, gusot na papel, isang resibo. Mula sa Aling Mila's Jewelry and Repair, isang tindahan na halatang nasa bangketa lang. Ang petsa ay isang linggo bago mamatay si Ricardo. At ang nakasulat na item, 1 PC, silver-plated bracelet while letter engraving, R. 20 puwanan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Miguel. Tinitigan niya ang resibo at biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Nelia sa gitna ng unos kagabi. Bago niya ito kinaladkad palabas. May nakita akong pulseras, may letra. Nanigas si Miguel sa kinauupuan niya. Ang resibo sa kanyang kamay. Ang kwento tungkol sa panganganak sa klinika. Ang pulseras na binanggit ni Nelia. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa isang paraan na hindi niya gusto. Sa isang paraan na nagsasabing nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Ang gusot na resibo sa kamay ni Miguel ay parang isang nagbabagang uling. Bawat segundo na hawak niya ito, mas tumitindi ang pagdududa at pagsisisi na sumusunog sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makausap si Clarissa. Ngayon din, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ito. Clarissa, I need to see you. Now. Dito sa bahay. Ang boses ni Miguel ay kalmado, pero may lamig na kayang magpayelo ng tubig. Kuya, may problema ba? Halata ang pagkukunwaring pag-aalala sa boses ni Clarissa sa kabilang linya. Just come over. At ibinabana niya ang tawag. Umupo siya sa sofa sa sala, sa eksaktong lugar kung saan niya hinarap si Nelia kagabi. Inilapag niya ang resibo sa ibabaw ng glass table. Naghintay siya. Wala pang kalahating oras, dumating si Clarissa. Bihis na bihis sa kanyang itim na bestida, ang mukha ay maingat na inayos para magmukhang isang nagluluksa, ngunit matatag na byuda. Kuya, tinakot mo ako, ano bang nangyayari? Malambing niyang tanong, akmang uupo sa tabi ni Miguel. Diyan ka lang, sabi ni Miguel. Itinuro ang silyang nasa tapat niya. Isang malinaw na paglalagay ng distansya. Napansin ni Clarissa ang pagbabago sa pakikitungo nito. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Okay, what is this about? Hindi sumagot si Miguel. Itinulak lang niya ng bahagya ang resibo sa gitna ng mesa. Napakunot ang noo ni Clarissa. Kinuha niya ito at binasa. Sa isang iglap, isang mabilis, ngunit hindi maitatagong kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Pero kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng pagkukunwaring pagkalito. Ano to? Aling Mila's jewelry? Kuya, I don't understand. Tingnan mong mabuti, Clarissa, mariing sabi ni Miguel. Isang pulseras, may letrang R. Binili ni Ricardo isang linggo bago siya mamatay. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. May alam ka ba dito? Nagbuntong hininga si Clarissa. Isang perpektong pag-arte ng isang taong biglang may naalala. Oo. Yan. Nabanggit sa akin ni Ricardo yan. Mahinahon niyang ibinalik ang resibo sa mesa. Kawanggawa lang yan, kuya. Kawanggawa? Ulit ni Miguel. Hindi inaalis ang tingin. Oo. May anak yung hardinero natin. Nag-debut yata o birthday. Humingi ng tulong kay Ricardo. Dahil mabait ang asawa ko, bumili siya ng maliit na regalo para sa bata. Yun lang yun. Ang paliwanag ay mabilis, makinis, at halos kapani-paniwala. Halos. At nasaan ang pulseras ngayon? Tanong ni Miguel. Aba, ewan ko. Siguro na ibigay na sa bata. Sagot ni Clarissa, bahagyang tumatawa. Bakit biglang naging issue to, kuya? It's just a cheap bracelet. Dito na sumandal si Miguel. It became an issue, Clarissa, because that same bracelet was found with the baby that Nelia brought here last night.
Natahimik si Clarissa. Ang peking ng ngiti ay unti-unting nabura sa kanyang mukha. What? Kung ganon, ninakaw ni Nelia. Sinasabi ko na nga ba? May masamang balak talaga ang matandang yon. Ang bilis ng kanyang pag-iisip ay kahanga-hanga. Agad niyang naibalik ang sisi kay Nelia, ngunit may isang bagay na hindi niya napansin, isang pagkakamali. Paano mo nalaman na may sanggol? Tanong ni Miguel. Ang boses ay sobrang hina, ngunit puno ng bigat. I never told you. Hindi kita tinawagan kagabi. Wala akong sinabihan na kahit sino tungkol sa bata. So how did you know? Para kay Clarissa, ang tanong ay parang isang malakas na sampal. Natigilan siya. Ang kanyang utak ay tila naghahanap ng isang mabilis na palusot. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula. Kuya naman, narinig ko lang sa mga ibang kasambahay kaninang umaga. Nag-uusap sila. Mahina at nanginginig niyang sagot. Pinaalis ko lahat ng kasambahay kagabi. Kalmadong sagot ni Miguel, isang kasinungalingan na binitawan niya bilang isang patibong. Walang tao sa bahay na buong umaga. Tayong dalawa lang. Ang mukha ni Clarissa ay biglang namutla. Wala na siyang masabi. Ang kanyang perpektong depensa ay gumuho sa isang tanong lang. Nahuli siya. At alam niya ito. Umiwas siya ng tingin at doon nakita ni Miguel ang kumpirmasyon na kailangan niya. Hindi niya alam ang buong kwento, pero sigurado na siya ngayon. Si Clarissa ay nagsisinungaling. Bago pa makapagsalita muli si Miguel, tumayo si Clarissa. Ang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Hindi ko gusto ang mga paratang mo, Miguel, sabi niya. Ang boses ay biglang naging matigas at puno ng kawalang respeto. Tumayo siya. Ang mga mata ay nanlilisik. Kakamatay lang ng asawa ko. At ito ang gagawin mo sa akin? Itrato akong parang isang kriminal. Ang pagbabago ay biglaan at nakakagulat. Ang malungkot at mahinang byuda ay nawala. Napalitan ng isang babaeng galit at nasasaktan. At para malaman mo, narinig ko ang usapan ng mga gwardya sa gate kaninang papasok ako. Hindi mo kailangang gumawa ng kwento para lang ipamukha sa aking sinungaling ako. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa upuan. Ang bawat kilos ay puno ng galit. Humakbang siya palapit kay Miguel. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo. Hindi ko akalain na ganito ka pala kabilis magduda sa akin, kuya. Akala ko, kakampi kita. Akala ko, pamilya tayo. May mga luha sa kanyang mga mata, pero hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng galit at pagkabigo. Isang perpektong pagganap. Tumalikod siya at naglakad ng mabilis patungo sa pinto. Kung mas pinaniniwalaan mo ang isang kasambahay kaysa sa asawa ng sarili mong kapatid, bahala ka sa buhay mo. Hindi kumibo si Miguel. Hinayaan niya lang itong maglakad palabas. Hinayaan niyang isara nito ang pinto ng malakas. Isang kalabog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, nakatitig sa resibong nasa mesa. Ang pag-arte ni Clarissa ay halos perpekto, pero ang isang segundo ng takot sa kanyang mga mata kanina at ang kanyang pagkakamali tungkol sa sanggol. Iyon ang katotohanan. Iyon ang hindi niya kayang itago. Nang sigurado na siyang nakaalis na ito, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang pulis ang tinawagan niya, kundi ang personal niyang abogado. Nang sumagot ito, isang utos lang ang binitawan ni Miguel at sa boses niya, wala nang bahid ng anumang pag-aalinlangan. I-trace mo lahat ng recent activities ni Clarissa. Lahat. Lumipas ang 2 araw. Ang maliit na espasyo sa likod ng karinderya ni Tess ay naging pansamantalang mundo ni Nelia. Ang kanyang mga araw ay umiikot sa pag-aalaga kay Noel, pagpapatulog, pagpapadede, pagpapalit ng lampin. Ang iyak ng sanggol ay naging musika sa kanyang tenga, pumalit sa masasakit na salita ni Miguel. Ngunit sa bawat sandali ng katahimikan,
Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ng sanggol, isang determinasyon ang nabubuo sa kanyang puso. Hindi pwedeng habang buhay ay aasa na lang siya sa kabutihan ni Tess at ng mga kapitbahay. Higit sa lahat, hindi pwedeng manatiling isang malaking tandang pananong ang pagkatao ng batang ito. May ina na naghahanap, may ina na marahil ay nagsisisi, at may kasinungalingang kailangang malantad. Isang hapon, habang abala si Tess sa paghahain ng pananghalian, nilapitan siya ni Nelia. "Tess," mahinahon niyang sabi, "kailangan kong bumalik doon." "Saan?" "Sa mansyon." Gulat na tanong ni Tess, itinigil ang pagsasandok ng kanin. "Nelia, nababaliw ka na ba? Baka kung ano pa ang gawin sa'yo ng Miguel na yon." "Hindi sa loob," paglilinaw ni Nelia. "Sa labas lang, sa kalsada, sa mga eskinita. May mga security guard doon, mga nagtitinda. Baka may nakita sila noong gabing iyon. Baka may napansin sila." Nakita ni Tess ang determinasyon sa mga mata ng kaibigan. Hindi na ito ang Nelia na puno ng takot at luha. Ito ay isang Nelia na may misyon. Bumuntong hininga si Tess at tumango. "Sige, pero sasamahan kita. Iiwan natin si Noel dito kay Cindy para mabantayan." Kinahapunan, magkasama silang bumalik sa pamilyar, ngunit ngayoy banyagang lugar. Ang matataas na pader at nakasarang mga gate ng subdibisyon ay tila mas mataas at mas malamig kaysa dati. Nagsimula sila sa pinakamalapit na pwesto ng sigarilyo sa labas ng gate. "Manong, pasensya na po sa abala," magalang na sabi ni Nelia. "Noong isang gabi po, noong malakas ang ulan, may napansin po ba kayong kakaiba dito sa may tapat ng gate ng mga Divilla?" Nag-isip ang matandang tindero. "Naku, Nay, ang lakas ng ulan noon, halos wala akong makita. Pero parang may naaninag akong taxi na huminto saglit dyan. Sandali lang talaga. Tapos umalis din agad. Isang taxi. Iyon ang unang sinag ng pag-asa. Naglakad pa sila at kinausap ang security guard ng katapat na bahay. Opo, may taxi nga pong huminto. Kumpirma ng gwardiya. Nagtaka nga po ako. Bawal po kasi magbaba at magsaka dyan. Pero mabilis lang naman. Parang may ibinabalang na kahon? Hindi ko sigurado. Madilim po kasi." Isang kahon. Ang karton kung saan natagpuan si Noel. Habang sila ay naglalakad, isang payat na batang lalaki na nagtitinda ng dyaryo ang lumapit sa kanila. "Aling Nelia?" tanong nito. "Bakit po kayo nandito sa labo?" Kilala siya ng bata dahil madalas niya itong binibigyan ng merienda. Ngumiti si Nelia. "May hinahanap lang kami, iho. May nakita ka bang taxi nung gabing umuulan? Yung kulay puti po ba?" Mabilis na sagot ng bata. "Opo, nakita ko. Ganda nga po ng plaka niya puro swerteng numero. Madali tandaan." At walang pag-aalinlangang sinabi ng bata ang 6 na karakter ng plaka. Nagkatinginan si Nelia at Tess, hindi makapaniwala. Ang isang batang dyaryo boy pala ang magbibigay sa kanila ng pinakamalaking impormasyon. Sa tulong ng isang kakilala ni Tess sa LTO, nakuha nila ang pangalan ng taxi company. Walang sinayang na oras, pinuntahan nila ang garahe nito sa kabilang distrito. Ang lugar ay maingay, magulo, at amoy langis. Nahanap nila ang taxi na may parehong plaka at nahanap din nila ang driver nito. Isang lalaking nasa katanghalian, ang edad na mukhang pagod at kinakabahan. Sa simula, todo tanggi ito. "Wala po akong naaalala. Marami po akong pasahero." Halatang ayaw nitong masangkot sa gulo ng mayayaman. Pero hindi sumuko si Nelia. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nagbanta. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na litrato ni Noel mula sa kanyang pitaka. "Manong," sabi niya, ang boses ay puno ng pakiusap. "Para lang po sa batang ito. Wala po siyang kasalanan. Kailangan lang po naming malaman kung sino ang nag-iwan sa kanya." Tinitigan ng driver ang litrato ng sanggol. Tinitigan niya ang maamong mukha ni Nelia. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya.
Tila may isang mabigat na bagay na inalis sa kanyang dibdib. Sige na nga po, pabulong niyang sabi. Lumapit ng kaunti. Naaawa rin po ako. May 2 babae po akong isinakay malapit dyan. Isang mukhang mayaman at isang umiiyak na dalaga. Habang si Nelia ay naghahanap ng kasagutan sa maalikabok na mga kalsada, si Miguel naman ay naghihintay ng resulta sa malamig na opisina ng kanyang abogado. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag ito. Ang mga impormasyong nakuha niya ay hindi marami, pero sapat na para magdulot ng malalim na lamat sa tiwala ni Miguel. Mr. De Villa, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ayon sa credit card statements, Mrs. Clarissa De Villa was at the Grand Royal Hotel during the time of your brother's accident. Mukhang may business meeting. Okay, that's not unusual, sagot ni Miguel, kahit na may kaunting pagtataka. Bakit kailangan niyang mag-hotel kung malapit lang ang bahay? But here's the interesting part, sir. Pagpapatuloy ng abogado. On the night the baby was found, she didn't go home right away from the hotel. Her car's GPS tracker shows she made a stop sa St. Agnes Medical Center. St. Agnes, hindi yun ang klinikang binayaran ni Ricardo. Isa itong malaking ospital. Anong ginawa niya doon? Hindi ko po makuha ang records, sir. Pero ayon sa isang source ko, dumiretso siya sa maternity ward. Ang puso ni Miguel ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Maternity ward? Anong ginagawa ni Clarissa doon? Pagkatapos ng tawag, bumalik si Miguel sa opisina ni Ricardo. Parang may nagtutulak sa kanya na meron pa siyang hindi nakikita. May isang piraso pa na nawawala. Pinagmasdan niyang muli ang bookshelf kung saan niya nakita ang resibo. Tiningnan niya ang bawat libro. Hinawakan niya ang bawat isa. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba. Ang isang hilera ng mga encyclopedia ay tila hindi pantay. Hinila niya ang isang libro at sa likod nito, may nakita siyang isang maliit na uka sa kahoy. Isang tila butones. Pinindot niya ito. Isang mahinang tunog ng mekanismo ang narinig. At isang maliit na compartment sa gilid ng bookshelf ang bumukas. Isang lihim na lagayan. Nanginginig ang kamay na dinukot ni Miguel ang laman nito. Isang manipis na folder. Sa loob, may ilang mga papeles at isang sobreng nakasara. Binuksan niya muna ang mga papeles. Mga resulta ng laboratorio. Isang birth certificate na may pangalan ng isang sanggol na lalaki, Ricardo De Villa Jr. At sa ilalim ng pangalan ng ina, nakasulat ang isang pangalang hindi niya kilala, Rowena Santos. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Miguel. Si Ricardo, may anak sa ibang babae. Huli niyang binuksan ng sobre. Ito ay isang sulat kamay. Pamilyar sa kanya ang sulat ng kapatid. Miguel, basa niya sa simula. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari sa akin. O baka naman, nahanap ko na sa wakas ang lakas ng loob na sabihin sa iyo ang lahat. Patawarin mo ako, kuya. Alam kong binigo kita. Ang totoo, hindi ko na mahal si Clarissa. Matagal na. Ang pagsasama namin ay isang pagkakamali. Isang negosyo para sa pamilya niya. Isang obligasyon para sa akin. Ang tunay na mahal ko ay si Rowena. Simple lang siyang babae, pero sa kanya ko nahanap ang tahanan. Magkakaanak na kami. Isang lalaki. Ang magpapatuloy ng pangalan natin. Plano ko nang hiwalayan si Clarissa pagkatapos niyang manganak. Sasabihin ko ang lahat. Haharapin ko ang lahat para sa kanila ni Rowena. Kuya, kung ano man ang mangyari, pangako mo sa akin, hahanapin mo sila. Protektahan mo ang mag-ina ko. Ang pangalan ng anak namin, gusto kong ipangalan sa kanya. Ricardo Jr. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang bawat pangungusap ay nagpapakita kung gaano siya naging bulag. Si Ricardo ay hindi biktima ng kasakiman ng iba. Siya ay biktima ng isang buhay na hindi niya gusto. At ang sanggol na itinaboy niya. Ang sanggol na hinayaan niyang basain ng ulan. Ang sanggol na tinawag niyang kasangkapan sa pangingikil.
ay ang pamangkin niya, ang sarili niyang kadugo, ang nag-iisang alaala ng kanyang kapatid. Biglang gumuho ang mundo ni Miguel. Napaluhod siya sa sahig. Hawak-hawak ang sulat na lukot na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang imahe ni Nelia, yakap-yakap ang sanggol sa gitna ng ulan, ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang galit, ang kanyang pagkakamali. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang taong durog na durog. Nelia, ang tanging pangalang lumabas sa kanyang bibig, paulit, ulit, na parang isang panalangin. Anong nagawa ko sa'yo, Nelia? Patawarin mo ako. Hindi na siya nag-isip pa. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod at tumakbo palabas ng bahay. Wala siyang pakialam sa kanyang itsura. Wala siyang pakialam sa kahit ano. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mahanap si Nelia. Ang pagmamaneho ni Miguel ay mabilis at walang ingat. Ang mga busina mula sa ibang sasakyan ay parang hangin lang sa kanyang tainga. Ang tanging direksyon niya ay ang alaala ng mga kwento ni Nelia tungkol sa kanyang matalik na kaibigan na may-ari ng isang karinderya sa kalapit na barangay. Hindi niya alam ang eksaktong lugar. Nagtanong-tanong siya sa mga tricycle driver, sa mga nagtitinda sa bangketa. Saan po ang karinderya ni Aling Tess? Paulit-ulit niyang tanong. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Ang itsura niya, mayaman, gusot ang damit at balisa, ay agaw pansin sa simpleng komunidad. Sa wakas, may isang matandang nagturo sa kanya. Doon sa eskinita, iho, yung may kulay orange na pinto. Ipinark ni Miguel ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang tabi, isang bagay na hindi talaga nababagay sa lugar. Naglakad siya ng mabilis. At doon, nakita niya isang maliit na karinderya. Sa loob, sa pamamagitan ng bukas na bintana, nakita niya ang isang eksenang parang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Si Nelia, nakaupo sa isang simpleng upuang plastik, nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan niyang iniaalog ang sanggol sa kanyang mga bisig habang mahinang kumakanta ng isang lumang oyayi. Ang ilaw mula sa bumbilya sa itaas ay nagbibigay ng parang aninag ng kabanalan sa kanyang paligid. Mukha siyang pagod, pero may kapayapaan sa kanyang kilos. Isang kapayapaang winasak niya. Huminga ng malalim si Miguel. Bawat hakbang papasok sa karinderya ay parang isang paghakbang sa nagbabagang uling. Nang pumasok siya, ang masayang kwentuhan at tawanan sa loob ay biglang namatay. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga tingin nila ay puno ng pagtataka at pagdududa. Si Aling Tess, na kasalukuyang nagpupunas ng mesa, ay napatigil at tinitigan siya ng masama. Pero ang mga mata ni Miguel ay nakatuon lang sa isang tao. Dahan-dahang lumingon si Nelia, marahil ay nagtataka sa biglaang katahimikan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Miguel ang lahat, ang sakit, ang pagod, at ang isang bakas ng pag-iingat. Hindi na ito ang tingin ng isang tapat na kasambahay. Ito ay ang tingin ng isang taong nasaktan ng malalim. Walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang niya, mas humihigpit ang yakap ni Nelia sa sanggol na parang isang inang leon na poprotekta sa kanyang anak. Nang nasa harapan na niya si Nelia, hindi niya napigilan ang sarili. Ang mga tuhod niya ay kusang bumigay. Lumuhod siya sa maruming sementadong sahig, sa harap ni Nelia, sa harap ng lahat ng tao sa karinderya. Ang dating aroganteng si Miguel de Villa, makapangyarihan, mayaman, hindi natitinag, ay nakaluhod. Nelia, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ang mga luha na hindi niya magawang ilabas para sa kapatid niya ay bumuhos ngayon para sa babaeng ito. Patawarin mo ako, Nelia. Patawarin mo ang ginawa ko sa'yo, sa pamangkin ko. Ang huling mga salita
ay nagdulot ng bahagyang pagkagulat sa mukha ni Nelia. Ngunit hindi ito nagbago. Nanatili siyang tahimik. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang kaluluwa niya. Si Aling Tess ay lumapit at dahan-dahang inilagay ang isang kamay sa balikat ni Nelia. Isang tahimik na mensahe ng suporta, isang paalala na hindi na siya nag-iisa. Hindi ko alam. Nelia, nabulag ako sa galit. Sa sakit. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero pakiusap, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong itama ang lahat. Itinaas niya ang kanyang mga mata, naghihintay ng kahit anong salita, kahit anong senyales. Ngunit ang mukha ni Nelia ay nanatiling kalmado, may dignidad. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang dating utusan. Siya ay isang taong nakahanap ng lakas sa gitna ng kawalan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan na tila walang hanggan, nagsalita si Nelia. Ang kanyang boses ay hindi galit. Hindi rin ito masaya. Ito ay kalmado at matatag. Hindi sapat ang paghingi mo ng tawad, Miguel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel at sa mga mata ni Nelia. Nakita ni Miguel ang anino ng senyora, ang kanyang ina. Ang parehong lakas, ang parehong integridad. Hanapin natin ang ina ng batang to at alamin natin ang buong katotohanan. Iyon ang katarungan para sa pamangkin mo. Ang pagluhod ni Miguel sa karinderya ay naging usap-usapan sa buong barangay. Ngunit para kina Miguel at Nelia, iyon ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang walang amo at walang utusan. Tanging 2 taong may iisang layunin. Ang katotohanan. Hindi pumayag si Miguel na manatili pa si Nelia at ang bata sa likod ng karinderya. Hindi ligtas dito, sabi niya. Kung ano ang kayang gawin ni Clarissa, hindi natin alam. Kahit nag-aalangan, pumayag si Nelia. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaligtasan ni Noel. Dinala sila ni Miguel sa isa sa kanyang mga condominium unit sa Makati. Isang lugar na malinis, moderno, at higit sa lahat, pribado. Malayo sa mga matang mapanghusga. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw, nakaupo sila sa iisang silid, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang magkapantay. Inilapag ni Miguel ang folder na nahanap niya sa ibabaw ng mesa. Inilabas naman ni Nelia ang pulseras mula sa kanyang bulsa. Ito ang sulat ni Ricardo, panimula ni Miguel. Ang boses ay mababa at puno ng pighati. Ikinuwento niya ang tungkol kay Rowena Santos, ang tunay na pag-ibig ng kanyang kapatid. Habang nakikinig, tinitigan ni Nelia ang pulseras. R? Para kay Rowena, bulong niya sa sarili. At R, para kay Ricardo Jr. Tinawag mo siyang Noel, sabi ni Miguel. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil Pasko, sagot ni Nelia, at isa siyang regalo. Pagkatapos, si Nelia naman ang nagkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa taxi, sa plaka, at sa sinabi ng driver. 2 babae, Miguel, isang mukhang mayaman, at isang umiiyak na dalaga. Napakunot ang noo ni Miguel. Kung si Clarissa yung mayaman, sino yung umiiyak na dalaga? Si Rowena? Posible? Sagot ni Nelia. Marahil ay tinakot siya ni Clarissa. Marahil ay pinilit siyang ibigay ang bata. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle. Dahan-dahan, binubuo nila ang larawan ng gabing iyon. Si Clarissa, gamit ang pera at kapangyarihan, ay tinakot si Rowena. Sila ang 2 babaeng sumakay sa taxi. Si Clarissa ang nag-utos na iwan ang bata sa tapat ng mansyon, isang napakatusong plano. Kung may makakita, aakalain na ang bata ay De Villa. Kung walang makakita, mamamatay ito sa ginaw. Sa parehong paraan, mawawala ang hadlang sa mana ni Ricardo. Habang sila ay nag-uusap, nagumpisang umiyak si Noel.
Natural na tumayo si Nelia para timplahin ito ng gatas, ngunit pinigilan siya ni Miguel. Ako na, sabi niya. Nagulat si Nelia, pero hinayaan niya ito. Kinuha ni Miguel ang bote, ang formula, at ang mainit na tubig. Ang kanyang mga malalaki at magagaspang na kamay na sanay pumirma ng mga kontrata at tseke ay ngayon nanginginig at hirap na hirap sa pagsukat ng gatas. Natapon ang kaunting powder sa mesa. Hindi niya maisara ng maayos ang bote. Hindi nagsalita si Nelia. Hinayaan niya lang ito. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nagawa rin niya. Maingat niyang inilapit ang bote sa bibig ng umiiyak na sanggol. Nang magsimula itong sumuso, isang kakaibang nangiti ang lumitaw sa mukha ni Miguel. Isang ngiti ng pagkamangha at pagkalinga. Sa sandaling iyon, nakita ni Nelia hindi si Don Miguel, ang aroganteng amo, kundi si Kuya Miguel, ang tiyuhin ng batang ito. Nang bumalik ang atensyon nila sa kanilang plano, mas naging malinaw ang lahat. Kailangan nating hanapin ulit yung driver, sabi ni Miguel. Hindi ko siya kakausapin bilang isang Divilla. Kakausapin ko siya bilang isang tiyuhin na naghahanap ng hustisya para sa pamangkin niya. Baka mayroon pa siyang hindi sinasabi. Pumayag si Nelia. Nang gabing iyon, pinuntahan nilang dalawa ang garahe ng taxi. Si Nelia ang unang lumapit para hindi matakot ang driver. Nang makita siya nitong muli, kasama ang isang lalaking halatang mayaman, pero may maamong mukha, mas naging kampante ito. Manong, ito po si Miguel. Tiyuhin po ng bata. Pagpapakilala ni Nelia. May isa pa po akong tanong, Manong, sabi ni Miguel. Ang boses ay magalang. Yung dalawang babae, saan po eksakto sila bumaba? At may napansin pa po ba kayong kakaiba? Napakamot sa ulo ang driver. Pilit inaalala ang gabi ng Unos. Doon po sa kanto bago ang subdibisyon. Pero may isa pa. Bago po nila iniwan yung sanggol na dala nila, may isa pang ibinaba yung babaeng mayaman. Isang balutan din po. Tapos itinuro niya sa kasama niyang dalaga ang isang madilim na eskinita sa kabilang kalsada. Parang may sinabi siya na, "Itapon mo yan diyan." Nagkatinginan si Miguel at Nelia. Ang kanilang mga puso ay biglang kumabog ng malakas. Isang balutan pa? Ulit ni Nelia, nanginginig ang boses. Tumango ang driver. Opo, dalawa po. Dalawang balutan na parang sanggol. Ang mga salita ng driver ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni na Miguel at Nelia. Dalawang sanggol. Hindi na sila nakapagsalita pa. Nag-iwan ng malaking halaga si Miguel sa driver bilang pasasalamat at dali-dali silang bumalik sa sasakyan. Sa loob, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang isip nila ay parehong tumatakbo. Sinusubukang unawain ang kahindik-hindik na impormasyon. Hindi kaya. Si Nelia ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses ay halos hindi marinig. Nakdi ni Ricardo, umiling si Miguel. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi. Malinaw sa sulat. Isang anak na lalaki lang. Kung ganoon, kanino ang isa pa? Biglang bumalik sa isip ni Miguel ang impormasyong galing sa kanyang abogado. Si Clarissa, sa maternity ward ng St. Agnes Medical Center. Noong gabing iyon. Nelia, sabi ni Miguel, ang boses ay biglang naging seryoso at malamig. Kailangan kong tawagan ang abogado ko. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis niyang idinaya lang numero. Attorney Reyes, sabi niya nang may sumagot. Yung tungkol sa St. Agnes. Kailangan kong malaman kung ano ang ginawa ni Clarissa doon. I don't care how you do it. Use all my resources. I need the answer tonight. Ang sumunod na 2 oras ay parang walang katapusan. Bumalik sila sa kondominium, pero walang sino man ang makaupo o makakain. Si Nelia ay yakap-yakap si Noel na para bang takot na may kumuha dito. Si Miguel naman ay pabalik-balik sa paglalakad. Ang isip ay puno ng mga nakakatakot na posibilidad. Hanggang sa tumunog ang telepono ni Miguel,
Inilagay niya ito sa speaker mode para marinig ni Nelia. Mr. De Villa, sabi ng abogado, ang boses ay halatang nababagabag. Nakuha ko na. Hindi po ito madali. Pero nakakuha ako ng kopya ng record mula sa isang source. Huminga ng malalim ang abogado. Sir, Mrs. Clarissa De Villa was admitted to St. Agnes under a different name. She gave birth that night. Isang matalas na paghinga ang pinakawalan ni Nelia. To a baby girl. Pagpapatuloy ng abogado. Nanigas si Miguel. A baby girl? Yes, sir. And according to the medical records, the estimated date of conception, it was impossible for your late brother to be the father. He was out of the country on a business trip for a whole month during that period. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa ataol ng katotohanan. Si Clarissa, nagtaksil, nagkaroon ng anak sa ibang lalaki, at para pagtakpan ang kanyang kasalanan, para makuha ang mana ni Ricardo, isinabay niya ang pagtatapon sa sarili niyang anak sa pagtatapon sa anak ng kanyang asawa sa pagkakasala. Isang kasalanang ibinintang niya sa isang inosenteng babae. Ang kalupitan, ang kasakiman, ang kawalan ng puso. Diyos ko, bulong ni Nelia, napahawak sa kanyang dibdib. Niyakap niya si Noel ng mas mahigpit. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi para sa isang sanggol na hindi pa niya nakikita. Ang sarili niyang anak. Atty. Reyes, nasaan ang bata ngayon? Tanong ni Miguel. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pag-aalala. That's the problem, sir. According to the records, Mrs. De Villa signed a waiver and took the baby with her against medical advice. She left the hospital a few hours after giving birth. Walang record kung saan dinala ang bata. Walang kahit anong bakas. Ang tanging lead nila ay ang sinabi ng taxi driver, isang madilim na eskinita. Nelia, kailangan nating pumunta doon, sabi ni Miguel. Kinuha ang susi ng kotse. Ngayon din. Mabilis silang nagtungo sa lugar na itinuro ng driver. Ito ay isang masikip at madilim na eskinita sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Ang amoy ay masangsang. Ang paligid ay nakakatakot. Nagsimula silang magtanong sa mga taong naroroon. Isang natutulog na gwardiya, mga nag-iinuman sa isang tabi. Lahat ay umiling. Walang nakita, walang napansin. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Gabi na. Malamig. Kung iniwan ng isang bagong silang na sanggol dito, hanggang sa may isang matandang babae na nagtitinda ng balot sa dulo ng eskinita ang lumapit sa kanila. Ano po ang hinahanap niyo, sir, ma'am? May bata po ba kayong nakita dito noong isang gabi? Isang sanggol? Tanong ni Nelia, halos nawawalan na ng hininga. Nag-isip ang matanda. Sanggol? Oo. May narinig akong iyak ng bata mula sa tumpok ng mga basura. Akala ko pusa lang. Pero nang silipin ko, naku, Diyos ko, isang anghel. Kawawa naman. Nasaan po siya ngayon? Sabay na tanong ni Miguel at Nelia. Tinawagan ko po agad ang pulis. Pero sabi nila, puno na raw ang mga center nila. Kaya tinawagan ko ang lugar na malapit dito. Isang ampunan na pinapatakbo ng mga madre. Sila po ang kumuha sa kanya. Anong pangalan ng ampunan? Tanong ni Miguel. Ang puso ay muling tumibok ng may pag-asa. Bahay Kalinga ni Santa Teresita. Isang karera laban sa oras. Isang karera para sa isang anghel na itinapon, ngunit hindi pinabayaan. Gabi na ng husto, ngunit para kina Miguel at Nelia, walang oras na dapat sayangin. Ang paghahanap sa pangalawang anghel ay kailangang maghintay hanggang umaga. Ngunit ang paghahanap sa ina ng unang anghel, si Rowena, ay kailangang magsimula ngayon. Gamit ang address na nakasulat sa birth certificate ni Ricardo Jr., nagtungo sila sa isang simple at dikit-dikit na apartment complex sa Tondo. Ang kaibahan ng lugar na yon, sa mansyon ng mga De Villa ay parang langit at lupa. Kinakabahan,
Kumatok si Miguel sa pinto ng isang unit sa ikalawang palapag. Si Nelia ay nasa likod niya, yakap-yakap ang natutulog na si Noel. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang babaeng payat, maputla, at may mga matang namumugto sa kaiiyak ang sumilip. Mukha siyang mas matanda kaysa sa edad niya. Ang bigat ng mundo ay tila nakapasan sa kanyang mga balikat. Nang makita niya si Miguel, isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mukha. Akma niyang isasara ang pinto. "Sandali!" Pigil ni Miguel. Ang boses ay malumanay. "Rowena Santos? Ako si Miguel de Villa. Kapatid ako ni Ricardo." Ang pangalan ni Ricardo ay nagpatigil sa kanya. Ang pinto ay nanatiling bahagyang bukas. "Wala akong alam." Nanginginig niyang sabi. "Pakiusap. Umalis na kayo." Pero sa likod ni Miguel, gumalaw si Nelia. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong para makita ni Rowena ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang mga mata ni Rowena ay nanlaki. Ang takot ay napalitan ng isang emosyong mas malakas pa, pananabik, sakit, at pag-ibig. Ang mga kamay niya ay itinaas na parang gusto niyang abutin ang bata, ngunit hindi niya magawa. "Anak ko," bulong niya, at ang mga luhang kanina pa nagbabantang tumulo ay bumuhos na. Pinapasok niya sila sa loob ng maliit na sala. Sa gitna ng katahimikan, ikinuwento ni Rowena ang lahat. Si Clarissa, gamit ang mga pribadong investigador, ay natuntun siya ilang araw bago siya manganak. Dumating ito na parang reyna. May dalang mga litrato ng matatandang magulang ni Rowena sa probinsya. Ang banta ay malinaw at brutal. Ibigay ang bata o masisira ang buhay ng kanyang pamilya. Ipapalabas ni Clarissa na ang kanyang ama, isang simpleng magsasaka, ay sangkot sa droga. "Wala akong nagawa," humahagulgol si Rowena. "Natakot ako para sa kanila." Ang sabi ni Clarissa, aalagaan niya ang bata. Ibibigay niya sa isang pamilyang walang anak. Naniwala ako niya po. Gusto kong maniwala. Kinuwento niya kung paano siya sinundo ni Clarissa pagkatapos niyang manganak, kung paano siya pinasakay sa tako, at kung paano, sa huling sandali, inutusan siyang bumaba at iwan ang sarili niyang anak sa isang karton sa gitna ng ulan. Si Clarissa, sa kabilang banda, ay may dalang ibang sanggol na iniwan sa ibang lugar. Habang nakikinig, ang galit sa puso ni Miguel para kay Clarissa ay lumalagpas na sa anumang sukat. Pero pilit niya itong isinantabi. Ang mahalaga ngayon ay ang babaeng nasa harapan niya. Dahan-dahan, lumapit si Nelia kay Rowena. "Anak," sabi ni Nelia, ang boses ay puno ng pag-unawa. "Hindi mo ito kasalanan." At sa mga salitang iyon, ibinigay niya si Noel sa mga bisig ng tunay nitong ina. Ang sandaling iyon ay banal. Niyakap ni Rowena ang kanyang anak sa unang pagkakataon mula nang ipanganak ito. Hinalikan niya ang maliliit nitong kamay, ang noo, ang mga pisngi. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na tunog ng sakit, kundi tunog ng ginhawa, tunog ng isang pusong muling nabubuo. Pinagmasdan sila ni Miguel at Nelia. Dito, sa maliit at masikip na apartment na ito, nakita nila ang tunay na pag-ibig na sinubok paghiwalayin ng kasakiman. "Hindi na siya mawawala sa'yo," pangako ni Miguel kay Rowena. "Poprotektahan ko kayo. Pangako ko yan kay Ricardo." Pagkatapos ng ilang sandali, nang medyo kumalma na si Rowena, alam na ni Miguel ang kailangan nilang gawin. "Rowena," seryoso niyang sabi, "kailangan namin ang tulong mo para mapanagot si Clarissa. Kailangan naming malaman ang buong katotohanan." Tumango si Rowena. Ang determinasyon ay nababasa na ngayon sa kanyang mga mata. "Gagawin ko ang lahat." Habang sila ay nagpaplano, biglang tumunog ang telepono ni Miguel, ang kanyang abogado. "Sir?" sabi nito. Ang boses ay apurado. "May masamang balita.
Minomonitor namin ang mga bank account ni Mrs. De Villa. Nag-umpisa siyang mag-liquidate ng assets at may nakabook siyang one-way flight papuntang Switzerland bukas ng gabi. Nagkatinginan si Miguel at Nelia. Tatakas si Clarissa. Hindi natin siya pwedeng hayaang makaalis, mariing sabi ni Miguel. Ang oras ay biglang naging kalaban nila. Kailangan nilang kumilos at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang balak na pagtakas ni Clarissa ay ang hudyat na kailangan ni Miguel. Wala nang panahon para sa mga patagong investigasyon. Ang laban ay kailangang gawin ng harapan. Ngayon na. May isang paraan para hindi siya makatakas, sabi ni Miguel kina Nelia at Rowena. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang isip ay malinaw na nagpaplano. Kailangan nating ilabas ang lahat ng katotohanan ngayong gabi. Sa harap ng mga taong hindi niya kayang takbuhan. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Nang gabing iyon, tinawagan ni Miguel si Clarissa. Clarissa, sabi niya, ang boses ay sinadya niyang gawing malumanay at may pagsisisi. I'm sorry, nag-isip-isip ako. Masyado lang akong nadala ng emosyon. Patawarin mo ako. Gusto kong bumawi. Magdaos tayo ng isang formal na hapunan dito sa bahay para alalahanin si Ricardo, para ipakita sa lahat na buo pa rin ang pamilya De Villa. Sa kabilang linya, narinig ni Miguel ang bahagyang pag-aalinlangan ni Clarissa, ngunit mabilis itong napalitan ng tagumpay. Of course, kuya, I understand. Sige, darating ako. Isama mo ang mga magulang mo, dagdag ni Miguel. It's a family dinner after all. Iyon ang susi. Ang mga magulang ni Clarissa, sina Don Anito at Doña Esmeralda, ay mga taong may mataas na pagtingin sa kanilang pangalan at reputasyon. Dumating ang gabi. Ang mahabang mesa sa dining hall ng mansyon ay nakahanda. Ang mga mamahaling kubyertos at plato ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang lahat ay perpekto, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Dumating si Clarissa kasama ang kanyang mga magulang. Siya ay nakangiti. Ang reyna ng gabi, walang kamalay-malay na naglalakad siya papasok sa sarili niyang bitag. Nagsimula ang hapunan. Si Miguel ay kalmado. Nag-uusap sila tungkol sa negosyo, sa mga alaala ni Ricardo. Si Clarissa ay mahusay sa kanyang pagganap bilang isang nagluluksang byuda. Hanggang sa matapos ang pangunahing putahe, itinigil ni Miguel ang pagkain. Tumingin siya sa lahat ng nasa mesa. Mayroon akong gustong ibahaging kwento sa inyo. Panimula niya, ang boses ay biglang naging seryoso. Isang kwento tungkol sa kasakiman, sa pagtataksil, at sa dalawang sanggol na iniwan sa gitna ng unos. Ang ngiti sa mukha ni Clarissa ay unti-unting naglaho. Namutla siya. Ano bang sinasabi mo, Miguel? Kinakabahang tanong ni Don Anito. Nagpatuloy si Miguel. Ikinuwento niya ang lahat na parang isang pelikula. Ang sanggol sa karton, ang pulseras, ang sulat, ang pangalawang sanggol sa eskinita. Hindi siya nagbanggit ng pangalan. Hinayaan niyang ang mga detalye ang magsalita. Sa bawat pangungusap, mas lalong namumutla si Clarissa. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsisimulang manginig. Isang napakalupit na krimen. Pagtatapos ni Miguel, ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Clarissa. Ang tanong, sino ang kayang gumawa ng ganoong bagay? This is absurd! Sigaw ni Clarissa, biglang tumayo. Anong klaseng palabas ito, Miguel? Sinisiraan mo ako sa harap ng mga magulang ko. Hindi kanya sinisiraan. Isang boses ng babae ang narinig mula sa pasukan ng dining hall. Isang boses na pamilyar kay Clarissa. Dahan-dahan, pumasok si Nelia. Hindi na nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng bestida. May dignidad sa kanyang pagtayo. At sa likod niya ay si Rowena. Ang mukha ni Clarissa ay parang nakakita ng multo. Ang lahat ng kulay ay nawala mula rito. Ikaw. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, nakaturo kay Rowena. Clarissa, sabi ni Don Anito. Ang boses ay nanginginig sa galit at hiya.
Totoo ba ito? Ngunit bago pa makasagot si Clarissa, ang malaking pinto sa likod ni Nelia at Rowena ay muling bumukas. Dalawang unipormadong pulis ang pumasok. Doon na gumuho ang lahat. Nawala ang pagpipigil ni Clarissa. Ang kanyang takot ay naging isang mabangis na galit. Itinuro niya silang lahat. "Oh, totoo. Ginawa ko." Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng lason. "Ginawa ko dahil ayokong mapunta ang yaman ng mga Divila sa anak ng isang hamak na babae. Akin dapat ang lahat ng ito. Akin." Itinuro niya ang kanyang mga magulang. "Kayo ang may kasalanan nito. Kayo ang nagtulak sa akin na pakasalan ang isang lalaking hindi ko mahal para lang sa negosyo." Itinuro niya si Miguel. "At ikaw, akala mo kung sino kang malinis. Pare-pareho lang tayong nabubuhay sa kasinungalingan." Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang testimonya sa lalim ng kanyang kasamaan. Ito ang huling pagkakataon na maririnig ang kanyang sigaw sa loob ng bahay na yon. Lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso ay ang tanging tunog na maririnig. Huli na ang lahat. Ang katahimikan na naiwan sa dining hall pagkaalis ng mga pulis ay mas mabigat pa kaysa sa sigaw ni Clarissa. Sina Don Anito at Doña Esmeralda ay umalis ng walang imik. Ang mga muka ay nababalot ng kahihiyan na hindi na mabubura kailanman. Naiwan sina Miguel, Nelia at Rowena. 3 taong pinag-isa ng isang trahedya. Walang nagsalita. Tanging ang paghinga nila ang maririnig. Pagkatapos ng unos, dumating ang isang kakaibang kapayapaan. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw. Isang bagong umaga. Isang bagong simula. Ang una nilang pinuntahan ay ang bahay kalinga ni Santa Teresita. Isang simpleng gusali, ngunit malinis at puno ng mga larawan ng mga batang masaya. Sinalubong sila ng isang matandang madre na may mabait na ngiti. "Kami po yung tumawag kagabi," panimula ni Miguel. "Tungkol po sa sanggol na babae na dinala dito." "Ah, oo, si Angela," sabi ng madre. "Kami ang nagpangalan sa kanya, Munting Anghel." Dinala sila ng madre sa nursery. Sa loob ng isang maliit na kuna, mahimbing na natutulog ang isang sanggol na babae. Mas maliit siya kaysa kay Noel, medyo maputla. Ngunit may isang aura ng katatagan. Lumapit si Miguel sa kuna. Tinitigan niya ang pamangkin na hindi niya alam na umiiral. Ang inosenteng bunga ng kasalanan at kasakiman ng iba. Inabot niya ang kanyang daliri at ang maliliit na kamay ng sanggol ay agad na humawak dito ng mahigpit. Sa pagkakahawak na yon, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya. Isang koneksyon. Isang responsibilidad. Tumingin si Nelia kay Rowena na nakatingin din sa sanggol ng may awa. Walang bahid ng galit sa mga mata ni Rowena. Tanging habag lang para sa isang batang walang kasalanan tulad ng kanyang anak. Inasikaso agad ni Miguel ang mga papeles. Gamit ang kanyang impluensya at ang tulong ng kanyang abogado, sinimulan niya ang proseso para sa legal guardianship ng 2 bata. Si Ricardo Jr. bilang kanyang pamangkin at si Angela bilang isang batang inabandona na kailangan ng isang pamilya. Hindi ito magiging madali, pero determinado siya. Paglabas nila ng ampunan, habang hinihintay pa ang mga legal na proseso, hinarap ni Miguel si Rowena. "Rowena," sabi niya, "alam kong wala akong karapatang humingi pa ng pabor sa'yo, pero gusto kong maging bahagi ka ng buhay ng mga bata, ng buhay ni Noel." Nagulat si Rowena. "Pero paano? Hindi ko kayang maging ama mag-isa." Pag-amin ni Miguel, "Hindi ko alam kung paano. Ikaw ang ina niya. At si Angela, kailangan niya ng isang ina. Gusto kong manatili ka, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang pamilya, para palakihin natin sila ng magkasama, para sa kanila at para kay Ricardo." Ang alok ay hindi inaasahan. Napuno ng luha ang mga mata ni Rowena
Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat. Tumango siya. Bumalik sila sa mansyon. Ang bahay na dating puno ng masasakit na alaala ay unti-unting nababago. Dinala ni Nelia ang 2 sanggol. Si Noel ay pansamantalang nasa kanila habang inaayos ang lahat at inilagay sila sa iisang kama sa master's bedroom. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang magpinsan. Dahan-dahang gumalaw si Noel. Ang kanyang maliit na kamay ay hinanap ang kamay ng natutulog na si Angela at hinawakan ito. Isang simpleng kilos, isang tahimik na pangako na hindi na sila mag-iisa kailanman. Pinanood ni Nelia ang eksenang iyon mula sa pintuan. Ang puso niya ay puno. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, ay tila naglaho. Lumapit si Miguel sa tabi niya. Tahimik ding nanonood. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Miguel kay Nelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at isang emosyong mas malalim pa. Nelia, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Pwede po ba kayong manatili? Hindi sumagot si Nelia. Hindi bilang kasambahay. Mabilis na dagdag ni Miguel. Ang bahay na ito, kailangan nito ng isang puso. Ang mga batang ito, kailangan nila ng isang lola. Tumingin si Nelia kay Miguel. Pagkatapos ay tumingin siya sa 2 anghel na natutulog sa kama. Lola Nelia. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nelia. Isang nangiting naglalaman ng lahat ng pagpapatawad, pagtanggap, at pagmamahal. Tumango siya. Iyon lang ang sagot na kailangan ni Miguel. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng malaking pagbabago. Ang mansyon na dating malamig at tahimik ay napuno ng mga bagong tunog. Ang yak ng sanggol sa gabi, ang tunog ng mga baby rattle, ang mahinang kanta ng oyayi mula kay Nelia. Ang mga lumang kasambahay ay pinabalik ni Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang utos ay malinaw. Si Nelia ay hindi na ang kanilang pinuno. Siya ay si Lola Nelia, ang ilaw ng tahanan. Ang kanyang tanging gawain ay ang mahalin at alagaan ang kanyang mga apo. Si Miguel de Villa, ang kinatatakutang CEO, ay natutong magtimpla ng gatas sa kalagitnaan ng gabi. Natuto siyang magpalit ng lampin kahit na laging baluktot ang pagkakalagay niya. Ang kanyang mga mamahaling suit ay madalas na may bahid ng suka ng sanggol, ngunit wala siyang pakialam. Sa bawat ngiti at bawat ungol mula sa 2 bata, natutuklasan niya ang isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Si Rowena ay dahan-dahang nakakahanap ng kanyang lugar. Sa simula, siya ay mahiyain at laging nasa anino ni Nelia. Ngunit sa bawat araw, lumalabas ang kanyang natural na pagiging ina. Siya ang laging unang nakakarinig sa iyak ni Noel. Siya ang nakakaalam kung paano patahanin si Angela kapag mainit ang ulo nito. Sa tulong ni Miguel, nag-enroll siya sa isang online course. Tinutupad ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral na naudlot dahil sa pagbubuntis. Isang gabi, naabutan ni Miguel si Nelia sa malaking kusina. Hindi na ito ang kusinang pangserbisyo. Ito na ang puso ng bahay. Nagluluto si Nelia ng paboritong pagkain ni Ricardo, adobo. Para saan yan, Lola Nelia? Tanong ni Miguel. Umupo sa isang bangko. Para sa atin, sagot ni Nelia. Ngumiti. Panahon na para kumain tayong lahat ng sabay-sabay. At ginawa nga nila. Hindi sa formal at mahabang dining table kung saan naganap ang kahindik-hindik na pagtatapat. Sa halip, naglatag sila ng isang maliit na mesa sa loob mismo ng maaliwalas na kusina. Si Miguel sa isang dulo, si Rowena sa kabila, si Nelia sa gitna. At ang 2 sanggol ay nasa kani-kanilang high chair sa pagitan nila. Walang pag-uusap tungkol sa negosyo, walang formalidad. Tanging kwentuhan tungkol sa kung gaano kalakas dumede si Noel o kung paano unang ngumiti si Angela kaninang umaga. May mga tawanan, may mga asaran. Habang pinagmamasdan ni Miguel ang eksena, si Nelia na sinusubuan ng kanin si Angela, si Rowena
na pinupunasan ang bibig ni Noel, isang pakiramdam ng kapunuan ang bumalot sa kanya. Ito na pala iyon, ang pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, sa apelyido, o sa mana. Ito ay tungkol sa pagpili, ang pagpili na manatili, ang pagpili na mag-alaga, ang pagpili na bumuo ng isang bagay na maganda mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Natapos ang hapunan, habang nagliligpit ng mga plato si Rowena at Nelia, dinala ni Miguel ang dalawang bata sa sala. Inilagay niya sila sa playpen at naupo sa sahig sa tabi nila. Hinawakan niya ang kamay ni Noel na may mga mata ng kanyang kapatid. Hinawakan niya ang kamay ni Angela, isang batang walang kasalanan na binigyan sila ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali. Mula sa kusina, pinanood ni Nelia ang tagpong iyon. Miguel, bulong niya sa sarili, ngayon, tunay ka ng isang Devilla, isang tunay na kuya. Lumingon si Miguel sa kanya na para bang narinig siya. Ngumiti ito. Sa pagkakataong ito, ang nangiti ay umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, isang ngiti na nagsasabing, sa wakas, nakauwi na siya. Isang taon matapos ang unos. Ang mansyon ng mga Devilla ay hindi na isang malamig na kuta. Ito ay isang tahanan. Ngayon ang unang kaarawan ni Noel at Angela. Ang malawak na hardin ay napuno ng mga palamuti, mga lobo, at ang masayang hiyawan ng mga bata. Hindi ito isang engrandeng pagdiriwang para sa mga mayayaman, kundi isang masaya at simpleng fiesta para sa pamilya at mga kaibigan. Naroon si Aling Tess, masaya at proud na nakikipagkwentuhan sa lahat. Ang mga kapitbahay mula sa barangay ay inimbitahan din. At sila ang nagbibigay ng buhay sa okasyon. Lahat sila ay nakangiti, masaya, para kina Lola Nelia. Si Lola Nelia. Ang pangalang yon ay ngayon ang pinakamahalagang titulo na hawak niya. Nakaupo siya sa isang bench, yakap-yakap si Angela, habang pinagmamasdan si Noel na abala sa kanyang mga bagong laruan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kapayapaan. Si Rowena, mas malakas at mas matatag ngayon, ay nakatayo sa tabi ni Miguel. Nakapagtapos na siya ng kanyang online course at nagtatrabaho na ngayon sa isa sa mga kumpanya ni Miguel. Nagsisimula ng kanyang bagong buhay. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kay Noel, puno ng pag-ibig na hindi na kailanman muling mawawala. Si Miguel, ang malaking pagbabago sa kanya ay hindi lang sa panlabas na anyo. Ang dating matigas na ekspresyon ay napalitan ng isang nangiti na madaling makita. Ang kanyang mga mata ay may kalaliman ngayon, kalaliman na galing sa pag-unawa at pagpapatawad. Natutunan niya ang mga lesson na hindi matututunan sa anumang business school. Ang pagpapatawad. Iyan ang unang tanong na laging bumabalik. Para kay Nelia, ang pagpapatawad kay Miguel ay dumating nang makita niya ang tunay na pagsisisi sa mata nito at ang kanyang determinasyon na itama ang lahat. Ang pagpapatawad niya kay Clarissa ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasalanan, kundi pagpili na huwag hayaang lamunin ng galit ang kanyang puso. Para kay Rowena, ang pagpapatawad ay isang patuloy na proseso. Ang pagkawala ng anak niya sa loob ng ilang araw ay isang sugat na matagal bago maghilom. Ngunit ang pagmamahal niya kay Noel at ang suporta ni Miguel at Nelia ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Nakita nilang lahat kung paano nagbago si Miguel, kung paano niya inako ang responsibilidad para kay Noel at Angela. Ang utang na loob na nararamdaman ni Nelia noon ay napalitan ng malalim na paggalang at pagmamahal sa pamilya. Isang sorpresa ang inihanda ni Miguel. Sa gitna ng pagdiriwang, kinuha niya ang mikropono. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko,
at sa mga taong nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Tumingin siya kay Nelia at pagkatapos ay kay Rowena. Sa alaala ng aking kapatid na si Ricardo, patuloy ni Miguel, itinatag ko ang Ricardo de Villa Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga ina na nasa mahirap na kalagayan at magbigay ng kanlungan sa mga batang nangangailangan. Dahil ang bawat bata, anuman ang pinagmulan, ay may karapatang magkaroon ng isang pamilya, isang tahanan. Ang palakpakan ay malakas, mga ngangiti, mga luha. Nahanap na ni Miguel ang kanyang kapayapaan, hindi sa pagiging pinakamayaman, kundi sa pagiging isang mabuting tao. Isang ama, isang kuya. Ang aral na iniwan ng kwentong ito sa lahat ng nakarinig ay malinaw. Ang pamilya ay hindi laging dugo. Kung minsan, ito ay ang mga taong pinipili mong mahalin, ang mga taong pinipili mong protektahan, ang mga taong gumagabay sa iyo pabalik sa ilaw kapag naliligaw ka sa dilim. At sa pagtatapos ng gabi, habang pinagmamasdan ni Lola Nelia, Miguel at Rowena ang dalawang bata na maligayang natutulog, magkahawak kamay sa isang kumot, alam nila na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga mansyon, kundi sa mga puso na marunong magpatawad, magmahal, at maghilom. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay nabuo mula sa mga piraso ng pagtataksil, kasinungalingan, at sakit. Ngunit ito ay tunay. Ito ay buo. At ito ay puno ng pag-asa.